Kapatid, but before that, I would like to take this opportunity, in case you don't know, in case hindi po ninyo alam, ang buwan po ng Oktubre ay Pastors Appreciation Month. Okay? Kaya ako po, in behalf of the whole GIA Kamanaba, sa lahat po ng mga naikinig, nanunood, sa lahat po ng mga pastors, naging pastors, pumanaw man o buhay pa, kayo po'y aming ina-appreciate at ino-honor. Napakalaki po ng inyong naiambag. We are where we are today, and dahil po sa inyong mga pagsisikap at pagpapagal. So tanggapin niyo po ang aking sincere na pagbati at pagpaparangal sa inyo pong katapatan na maglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo pa, ang sabi ng survey, 1,784 na mga pastor ang nagre-resign buwan-buwan. 1,784. Hindi po madaling maging pastor. Ako po ay maganda at buhay na testimony. Hindi ako maganda. Buhay na testimony. Ako po ay buhay na testimony, mga kapatid, na hindi po madali ang pagpapastor. So, saludo po sa lahat ng naglilingkod under pressure. We honor you, we appreciate you, and we pray for you. Kayo man ay mag-fall, but you are not down. Keep going, magpatuloy lang. You are a leader, you are a pastor. Kahit na hindi na-appreciate, I'm very sure na ang Diyos, nakikita po niya lahat ng effort ninyo. So, happy Pastors Appreciation Month po sa lahat ng pastors and leaders. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gumawa na lang yung mga pastor ng sarili nilang buwan para mapansin. Praise God. Pastors Appreciation Month. Gawin nga natin batas yan. Ano? Amen? Magulat na lang kayo, magkakaroon ng batas dyan. Ang Oktubre is celebration ng Pastors Appreciation Month. Hallelujah. Praise God. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Hindi po aksidente na dito mo kami sa service na ito dinala, sapagkat meron kang napakagandang layunin sa bawat isa sa amin. Sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, dumalaw ka sa amin, ikaw ang maging wisdom namin, Holy Spirit. We believe that the Word of God is sufficient. Gamitin mo ako, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, at wag mo i-allow na ako ang humadlang para ang sufficiency ng iyong Word ay hindi makita ng bawat isa sa amin. Ikaw po nawa ang maitaas, ikaw nawa ang aming maparangalan. Gawin mong malinaw, Panginoon, ang aming isipan na naguguluhan. And I pray, Lord God, that you speak to us in unfamiliar manner. And I pray that every one of us will encounter you like never before. We glorify you in Jesus' name. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 17. Sabi dito sa verse 14, either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one point in time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know Him now. And this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Maaring pamilyar sa inyo itong verse 17 sapagkat ang sabi ng New King James Translation, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabi ang title ng message natin? Sabihin mo sa kanya, hey, 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 hey. Sabihin mo sa kanya, that is not negotiable. Sabihin niyo po sa inyong katabi, that is not negotiable. Praise the Lord. Makikita niyo mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 5, napakaliwanag ho. Paul was talking about our salvation story. Paul was talking about the story about God, how God saved us from our misery. We have failed. We have sinned against God. We messed up. All of us nagkasala, nagkulang sa Panginoon. Kinalimutan natin siya, pero hindi niya tayo kinalimutan. Hindi natin siya inalala, pero lagi tayong inaalala ng Panginoon. Lahat po tayo nagkulang. Lahat po tayo nagkamali. At mukhang hindi lang halata at maaaring hindi nakakatango ang iyong katabi sapagkat parang pag titignan mo siya, parang wala na siyang kasalanan. Parang pag tinitignan mo ang katabi mo sa kanan, parang banal na siya. At para bagang 100% sanctified na ang kanyang buhay. I know you love God. I know you walk with God. But if truth be told, all of us were once blind. All of us were once dead. All of us were once lost. All of us were like sheep who have gone astray. All of us fall short of the glory of God. Lahat nagkasala,
lahat nagkulang sa Panginoon, all of us once dwell outside the will of God, and all of us did something that displeases the Lord. Lahat tayo nagkasala at walang sino man sa atin ang perpekto. At sa gitna po ng ating kasalanan, sa gitna ng ating pagkalugmok, at sa gitna ng ating pagkakalayo, I believe na realize natin, we cannot fix ourselves. Alam ko na realize natin at one point in our life, hindi natin kayang ayusin ang ating sarili. Ang kasalanan po kasi deceptive. Ang kasalanan, dinadaya ang ating kaisipan. Bakit? Ang kasalanan, it feels good if you do it right. It feels good at the beginning, but eventually, it will mess your life. Sin looks good. Maganda ang kasalanan sa menu. Maganda ang kasalanan sa picture. Pero kapag nakuha mo na yung bill, it will cost you more than it was advertised. Can I preach this, mga kapatid? Can I preach this? Can I push this? Okay. Sin is deceptive. Satan is a liar. Si Satanas sinungaling. Bakit? Ina-advertise ni Satan na masarap mamuhay sa kasalanan. Ina-advertise ni Satan that sin is fun. Satan will promise you pleasure, but sin will give you misery. Sin will promise you fun, but sin will give you guilt. Satan promises life, but sin will give you death. Hindi kasi sasabihin ni Satan sa iyo na kapag namumuhay ka sa kasalanan, mawawalan ka ng joy. Hindi kasi sasabihin ni Satan sa iyo na ninanakaw ng kasalanan ang kapayapaan mo. Hindi sasabihin ni Satan na maaaring hindi ka makakatulog ng ilang gabi dahil nagigilty ka sa kasalanan mo. Hindi niya sasabihin sa iyo na hindi ka makakatulog dahil sa mga consequences ng desisyon mo. Hindi sasabihin ni Satan, kahit di kayo magsasalita lang ako dito. Amen. Hindi sa iyo sasabihin ni Satan na pwede kang mapahiya dahil sa kasalanan. Hindi sasabihin sa iyo ni Satan na dahil sa kasalanan masisira ang testimony mo. Hindi sasabihin ni Satan sa iyo na dahil sa kasalanan masisira ang pamilya mo at maaaring hindi ka respetuhan ng ibang tao kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Ang sabi ng Romans 6, for the wages of sin is death. Ang kabayaran, ibig sabihin, ang kasalanan, may bill. Ang kasalanan, may payment. Ano ang payment? Eternal death. At habang tayo ay namumuhay sa kasalanan, I pray, I hope, and I believe, dumarating ho sa punto ng buhay natin na marirealize natin, well, I cannot save myself. Well, I cannot cover up for my shortcomings. Well, I cannot fix myself. But thank the Lord your God. Salamat sa ating Panginoon na makapangyarihan. He saved you, He delivered you through the power of that name, Jesus Christ. Jesus came to seek and save those who are lost. Siguro hindi nag-i-amen ang katabi mo kasi hindi siya mukhang nawala. But Jesus came for you and for me. We were once lost, but now we were found. That at His name, every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. Nobody can save you and me like Jesus. He's amazing. He's powerful. Alam mo, kada 3 segundo may namamatay sa mundo. 1, 2, 3. Somebody died. 1, 2, again somebody died. Every 3 seconds, a person dies. Pero mula kaninang umaga marami nang namatay. Pero hindi sila namatay para sa iyo. Si Abraham namatay pero hindi siya namatay para sa iyo. Si Moses namatay pero hindi siya namatay para sa iyo. Pero si Jesus, namatay siya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:16, namatay si Kristo para ang mga nabubuhay ngayon. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung buhay pa. O kasama kayo dito. Kasi sabi, si Kristo'y namatay para ang mga nabubuhay ngayon, katulad ko, ay wag nang mamuhay para sa kanilang sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kung buhay ka pa pala at tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, you no longer live for yourself. You cannot just do what you want to do because your life is not your own anymore because our life now, ibinubuhay natin kay Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 5:37, let your yes be yes, and let your no be no.
Kapag sinabi mong yes, Lord, hindi siya negotiable. Kapag sinabi mong no, Lord, no talaga siya. Let your yes be yes, and let your no be no. Sa isang salita ko, isa-summarize ko ng verse na ito, integrity. Kapag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Pero I want you to observe carefully what this verse really meant. Look at this. Hindi sinabi ng verse na let the yes be yes and let the no be no. Ang sabi ng verse, let your yes be yes and let your no be no. In other words, mga kapatid, if you gave your life to Jesus Christ, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, if you believe that Jesus died, buried, and rose again from the dead for you, ang sabi ni Paul, namatay si Kristo para tayong lahat ay wag nang mamuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay para sa bawat isa sa atin. In other words, kung tinanggap mo si Kristo, we are all expected to live a different life compared before. No condemnation, no judgment. Pero if we consider ourselves to be a Christian, there must be something in our life na nagbabago. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, help me out. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at some point in our life, dapat may mga bagay na sinasabi natin that is not negotiable. Why? Kasi kung lahat ng bagay yes lang ng yes, at lahat ng bagay no lang ng no, paano natin masasabi na totoong may unique experience na nangyari at totoong tayo naging Kristiyano? Ipapabawin ko. Kung dati ginagawa mo yung dati mong ginagawa, at yung dati mong ginagawa mo pa rin ngayon, nilagay mo lang sa resume, born again Christian, pero pagdating sa buhay walang nagbago, something must be very wrong. Okay, sa Pilipinas, napakarami na pong relihiyon. Nakita niyo po ba? At ang confusion ng maraming mga tao, at lalo na yung maraming Pilipino, anong relihiyon ba yung tama, Pastor? Kasi ang daming relihiyon ngayon eh. Kaya tuloy ang tao para makasigurado, linggo-linggo ibang relihiyon inaatinan, para sure. Para at least man lang may tumama kahit isa. Pero mapapansin nyo, lahat ng relihiyon, mga kapatid, may kanya-kanyang uniqueness. May kanya-kanyang identity. Let's say for example, ang Judaism. Ang Judaism, they believe in the Old Testament, but they reject the New Testament. Ang Islam, naniniwala sila sa Quran. Ang Christians, ang binabasa natin, hindi pocket book, Bible, Wattpad. Okay, ang binabasa natin, Bible. Ibig sabihin, yung Bible is what makes us unique. Kasi binabasa natin siya, and we believe in the Word of God. Now, may mga bagay na tingin mong tama, pero para sa akin mali. May mga bagay naman na tama sa akin, sa'yo mali. Ang tanong, sino magdidikta kung ano talaga yung totoong tama? Yung Bible. Because the Bible is the basis of the truth. So ibig sabihin, bilang Kristiyano, kiniklaim natin na kung ano man ang nakasulat sa Bible, that is exactly what makes us unique compared to other religion. Clarify ko lang. May mga bagay na pare-pareho naman. Let's say for example, sa Judaism, Islam at Christians, pare-pareho tayo naniniwala na meron lang isang Diyos. Pero may pagkakaiba tayo sa kanila. For example, ang Christians naniniwala sa Jesus, Diyos. Ang Judaism, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang Islam, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang Christians naniniwala na si Kristo pinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa kasalanan natin. Ang Judaism at Islam, hindi sila naniniwala that Jesus died for each one of us. So that's what makes us unique. Kasi kung tayo'y naniniwala na si Jesus talaga ay Diyos, at sinabi mong hindi siya Diyos, I still love you, I still respect you, but for me, that is not negotiable. Bakit mga kapatid? Because there is a line na merong linya, merong bakod, merong wall na nagsiseparate sa ating pananampalataya sa pananampalataya ng iba. Therefore, yung pananampalatayang meron ako, hindi ko kailangang i-impose sa iyo, at yung pananampalataya mo, hindi mo kailangang i-impose sa akin, pero hindi mo siya pwedeng ipilit kasi may mga faith ako na non-negotiable. Agree? So I respect kung hindi mo kinikilala si Jesus na Diyos.
But for me, that is not negotiable. At some point in our life, mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat ho nagsiset tayo ng linya at boundary na sinasabi natin, that is not negotiable. Siguro po maliwanag pa sa inyong alala o sa inyong memories na ilang buwan lang po ang nakakalipas, nagkaroon po tayo ng 21-day fasting. Still remember that? 21-day Daniel fasting. Ang hindi po alam ng marami sa inyo, ang mga leaders ng church natin, in-extend po yung 21 days, nag-extend kami into 40 days. Kakatapos lamang po namin mag-fasting noong October 11. We extended it. Pero yung day 22 hanggang 40, mas maluwag na. Like, pwede na kami mag-cheese, pwede na kami mag-milk, pero hindi na lang yung full-grown meat. So, no meat for 40 days. Pero sa planning and evaluation po namin, bago matapos yung 40 days, kinausap ko po ang mga leaders natin dito sa church sapagkat sinabi ko sa kanila na as a Christian, we must watch what we eat. Hindi kayo ito, yung mga leaders lang. Don't worry. Sabi ko, kailangan bantayan natin ang ating kinakain. So sabi ko sa kanila, from now on, pwede ka bang mag-declare ng isang pagkain na i-give up mo forever? Bawat isang leader, nagsabi sila ng kanila i-give up forever. Kami ni Jenny, pinag-usapan namin kung ano yung bagay na i-give up namin forever. At lumabas sa aming pagsasaliksik at pananalangin na simula po nung matapos ang fasting noong October 11, never na kami habang buhay na iinom ng soft drinks. Never na kami habang buhay nakakain ng white rice. At never na kami habang buhay kakain ng baboy. So, kung kumakain ka ng baboy, I still love you, I still respect you, pero hindi mo pwedeng i-insist na sa akin because I made a commitment na yung baboy now is non-negotiable. Are you following me? Pwede ka ba pastor sa milk tea? Well, yung milk tea negotiable. Kasi nagkaroon ako ng somehow informal commitment na sisikapin kong hindi na uminom ng milk tea ng prof as much as I can. Pero negotiable siya. Depende sa milk tea. And depende sa kape or so what. Ibig sabihin, kung bibigyan mo ako ng milk tea, may tendency inumin ko siya at may tendency hindi ko siya inumin. Because for me, that is negotiable. Yung chocolate, negotiable. Yung donut, negotiable. Yung cakes, negotiable. Pwede kong kainin, pero hindi lagi. Yun ang aking commitment. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Amen. Because for me, I made a commitment na no pork for the rest of my life. And I think I can do that by the grace of God. Kasi pag nasa Middle East kami, wala naman talaga kaming baboy. So, medyo nagkaroon na ako ng preparation mode, so to speak. And yesterday, may kinasalo ako isa sa member natin, and yung kanilang reception ay buffet. So, kapag buffet, ikaw ang kukuha ng pagkain mo. And para hindi ka lugi, kumuha ka ng lahat ng every kind. Alam mo yung konti-konti lang, pero lahat meron. So yung plato mo, puno pa rin. And nawala sa isip ko na hindi na nga pala ako kumakain ng baboy. At sa bahay, wala na kaming baboy eh. Hallelujah. Praise God. Amen. So pagtingin ko sa plato ko, nung kinakain ko na lahat, may nakita ko isang portion doon na kinuha ko, teka, baboy nga pala to. Pero na-realize ko, hindi naman alam ng lahat ng nandito na bawal ako dito. Hindi rin naman napansin ni Ivan na kasama ko na kumuha ko ng baboy. So madali lang sa akin para sabihin, total wala naman nakakita, kainin ko na. Bakit? Ako lang naman nag-commit nun sa sarili ko. Wala namang makakapansin at makakaalala. Are you following me? Pero since Kristiyano ko at pastor pa, since I made that commitment, hindi ko po sinasabing perfecto tayo, pero sinusubukan natin sa abot ng ating makakaya na tayuan yung ating commitment. So ginawa ko, binigay ko na lang kay Ivan, sabi ko ba nakalimutan ko, hindi nga pala ako pwede sa pork. Pero siya pwede siya sa pork. So para sa kanya, ang pork negotiable, sa akin non-negotiable. After namin kumain, inaya ko siya. Ang tagal ko na hindi nag-ice cream. May ice cream. Sabi ko, pwede ba tayong kumuha ng ice cream? Alam mo, sabi niya, naku, pastor, yan yung kinumit kong hindi ko nakakain habang buhay. So ang kanya naman kinumit habang buhay, cake at ice cream. Ang sabi ko sa kanya, paano pag kinasal ka, wala kang wedding cake? Exempted yun, pastor. Biruin mo, sabi ko, alam mo ba sinasabi mo, cake and ice cream forever?
Yes, sabi niya, cake and ice cream, no forever. So inaaya ko siya after ng kumain, sabi ko mag-dessert tayo, ayaw niya. So sabi ko sa kanya, okay, since nakakaya naman sa'yo, katabi kita, hindi ka kumakain. Since ang ice cream naman ay negotiable sa akin, hindi na lang muna din ako kakain. Naintindihan niyo yung sinasabi ko mga kapatid? Kay Ivan, non-negotiable yung ice cream, sa akin negotiable. Sa akin, non-negotiable yung pork, sa kanya, negotiable. Ibig sabihin sa buhay natin mga kapatid, kailangan talagang meron kang isiniset na linya at boundary na masasabi mo, since Kristiyano na ako, hindi ko na ito gagawin. Alam kong masarap, alam kong mahirap, alam kong pagtatawanan ako ng iba, pero dahil mas mahalaga sa akin ang sasabihin ng Panginoon, magmula ngayon, nagsiset ako ng boundary that that thing is not negotiable. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano mga non-negotiable mo sa buhay kapatid? Bakit? Kapag meron kasi tayo mga non-negotiable, lagi nitong ipinapaalala sa atin ang ating naging commitment. Madaling mag-compromise pag mag-isa ka lang. Pero in reality mga kapatid, if we want to win this world, we cannot be like this world. Kung ang lahat ng mga Kristiyano mga kapatid ay gagawin lang yung gusto nating gawin, na wala tayong sinasanto at wala tayong Diyos na pinapanampalatayanan, ano pa ang pinagkaiba natin sa kanila? Yung iba to, hindi tayo to. Iba to. Yung wala dito. Gusto mo talikuran ko ang pananampalataya ko para makapagpakasal tayo? Well, I'm sorry, mahal kita. But that is not negotiable. You must set a boundary, align somehow. Mahal kita, pero sex should be in the context of marriage. And that is not negotiable. Kailangan mag-set ka ng boundary. Mahal mo nga kapatid, pero Kristiyano ba yan? Sakit pastor. Ini-invade ko ba yung privacy ninyo? Okay. Malaki nga ang kita, pero yung kumpanya naman ay conflict of interest sa pananampalataya mo. Is that a non-negotiable or negotiable to you? Mabilis nga yung promotion, pero may pasok ng Sunday. Hindi ko sinasabing, huwag mong tanggapin. Ang sinasabi ko, manalangin ka. Kasi kailangan mo mag-set ng boundary. Kailangan mo mag-set ng non-negotiable. Para sa'yo ba, okay lang na pumasok ng linggo? O para sa'yo, ayaw mo pumasok ng linggo? It's your choice. I cannot impose my non-negotiables to you. High blood ka na nga. High blood. High blood. Tignan mo yung katabi mo kay high blood. Hindi sa dugo, sa galit, high blood. High blood ka, pero ang lutong nung crispy pata. So, it's your choice. Gusto ko high blood ako, pero kung gusto mong pangalagaan pala ang health mo, kailangan mo mag-set ng non-negotiable. Type na type ko talaga, pastor Oo nga, pero may asawa na yan. Hallelujah. Sabi ko na nga ba there must be a line somewhere. Bakit kapatid? Let me talk to you. Let me speak into your life, okay? You are beautiful. You are a wonderful person. You should know your worth. Bumagsak ka dati pero hindi ka nawasak dahil kay Kristo. Huwag mong sirain yung buhay mo. God designed you for more, so don't settle for less. Mag-set ka ng boundary kapatid. Binigay ni Kristo ang buhay niya para sa iyo. So meron mga non-negotiable dapat tayong sinisit at ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ba kami ni Jenny? We've been married for 7 years. Isa sa mga non-negotiable namin ito. Ang non-negotiable sa aming pagsasama, kailangan 365 days of the year, sa kanya lang ako umuwi. And that is not negotiable. Hindi ko pwede sabihin pag nagalit siya na, ang damot mo naman, i-share mo naman ako sa iba. 364 days naman ako sa iyo, yung isang gabi ibigay mo na sa iba. Bakit? Non-negotiable. Amen? Kasi kung walang non-negotiable sa pagsasama, ano pang silbi na meron tayong relationship? Kung lahat naman pala ng gusto mong gawin, pwede mo na rin gawin. At lahat ng gusto kong gawin ay pwede ko na rin gawin. Mahal kita, alam kong ito'y compromise at mahirap para sa akin at dahil mahal kita. Amen? May mga non-negotiables na kailangan kong oohan kung talaga mahal kita. Once na nagsabi ka ng I do sa kasal, amen, marami ka na rin sinabing I do sa mga non-negotiable. For example, sa amin, dito sa church, ang day off namin Thursday to prepare us for the weekend. Thursday ang aming day off mga kapatid.
And noong mga first months nung taong ito, kahit Thursday pumapasok kami. Because we want things to be organized and to do as much as possible. But we have to set a line somehow. Kasi Thursday na nga lang yung day off namin. Thursday ang date night namin ni Jenny. So ibig sabihin, kung Thursday papasok pa rin ako, masasacrifice yung date night namin. So kailangan ko mag-set ng boundary na kahit maraming gagawin, kahit ano pa ang mangyari, ang Thursday non-negotiable para sa pamilya lang. Ibig ko sabihin mga kapatid, kahit Kristiyano na dapat nagsiset tayo ng boundary. Amen? We should set a non-negotiable na hindi ka nagre-respond kapag preaching dapat. Non-negotiable na hindi ka bumabati kapag greet time. Non-negotiable na kahit sintonado hindi ka kumakanta, dapat kumakanta pa din, kapatid. Amen. At least man lang yung mga demonyo mapalayas natin. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, marami ka napalayas kaninang demonyo. Amen. Sa tono ng boses mo, hallelujah, praise God. Hallelujah. Meron dapat non-negotiable, kapatid. Do you agree with me? Pastor, para ay pitig-pit naman yan. Para naman napaka-legalist niyan, mga kapatid. Hindi po yan legalism. Bakit, mga kapatid? No, it's just honoring God with the life and the calling that God has given us. Lord, allow us to live a life worthy of the calling to which we've been called. Familiar ba yun? Lagi nating nire-recite yan every Sunday. Ang integrity kasi is not being right. Integrity is being true. Na kahit saan ka naroroon, parehong tao ka. Hindi pag nasa church ang bait-bait natin, iba ang language natin, iba ang culture natin. Pagdating natin sa bahay, monster tayo. Halimaw tayo. Kaya yung anak mo, mas gusto pang nasa church ka. Amen. Kesa nasa bahay. Bakit, mga kapatid, we have to set boundaries? Hindi pala po pwede, mga kapatid, sa ibang church to, hindi sa inyo to. Hindi pala po pwede na ang ating words at ang ating life nagko-contradict. Minsan niya yung mga nagsasabi sa akin na magbasa naman daw ako ng Bible. Sila pa ngayon hindi talaga nagbabasa ng Bible. Minsan kung sino pa yung nagsasabi maging gracious, kayo yung walang ka-grace sa katawan. Because sometimes our words in our life are contradicting. But we have to we need to be a person of integrity, mga kapatid. That let our yes be yes, and let our no be no. Na Lord, thank you sa buhay na ibinigay mo po sa akin. Salamat sa iyong grace, salamat sa iyong mercy, salamat sa pag-aalay mo ng buhay mo para sa akin. At ngayon, oh Lord, I'm setting a boundary. Mga non-negotiable na hindi ko gagawin, hindi dahil hindi ko gusto, kundi hindi ito gagawin kasi gusto kitang parangalan sa aking buhay. Kung kilala niyo po yung tatlong famous character sa Bible, yung Hebrew boys, na si Shadrach, Meshach, and Abednego, kung babasahin niyo ang storya nila sa Daniel chapter 3, ma-amaze kayo. In fact, ang Daniel chapter 3, mga kapatid, is an insane story. If you read it. Actually, ang backstory nito is nung 587 BC, ang Babylon Empire, which is a superpower back then, ay na-invade ang Israelites. At dahil na-invade ang mga Israelites, mga kapatid, kinuha nila yung best and the brightest ng Israel at pinagtrabaho nila sa kanila. Kasama sa nagtrabaho sa kanila itong three Hebrew boys na si Shadrach, Meshach, and Abednego. In fact, binigyan pa sila ng Babylonian name. Yung Shadrach, Meshach, and Abednego ay kanilang Babylonian name. Hindi talaga yan ang kanilang pangalan. So pinagtrabaho sila sa kanilang kingdom. Pero alam mo mga kapatid, kahit na si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nagtatrabaho para sa kanilang mga kaaway. Kung babasahin nyo ang scripture sa Daniel, kahit na sila ay nagtatrabaho sa kaaway, lagi pa rin silang napopromote. Kasi tandaan nyo to mga kapatid, ang favor ng Diyos ay wala sa lugar kung nasaan ka naroon. Ang favor ng Diyos ay kung nasaan ka. Kasi ikaw mismo. Amen. The favor is God is not about where you are, but who you are. So in other words, napopromote itong si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasama na rin si Daniel, na sila ay naging chief advisor kay King Nebuchadnezzar. One day, si King Nebuchadnezzar nagpagawa ng sarili niyang rebulto. Sarili niyang estatwa made of gold. And pagkatapos ng pagkakagawa ng kanyang estatwa, pinatawag niya lahat ng government officials, lahat ng staff nila, at nagkaroon sila ng dedication ceremony. Doon sa kanilang dedication ceremony, in-announce ni King Nebuchadnezzar na kapag narinig ninyo ang music, lahat ng tao, bata man o matanda, kailangang yumukod dito sa imahe ni King Nebuchadnezzar. Ulitin ko, kapag si Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, kasama ng lahat ng government official, nakarinig ng music, wala silang choice kundi yumukod, mag-bow down,
sa image na ipinagawa ni King Nebuchadnezzar. Problema to. Problema to. Bakit siya problema? Kasi walang ibang niyuyukuran si Shadrach, Meshach, and Abednego kundi yung totoong Diyos lang. So para puwersahin sila na yumukod sa imahe ni King Nebuchadnezzar, mahirap ito sa kanila. Are you following me? Lahat ba kayo nakakasunod dito? Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, kapag hindi kayo nag-bow down, kapag hindi kayo yumukod, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, itatapon kayo sa pugon ng apoy. In other words, kapag si Shadrach, Meshach, and Abednego ay hindi yumukod, itatapon sila sa pugon ng Panday Manila. Wala silang choice. Hallelujah. Hallelujah. Wala silang choice. So ibig sabihin, can you imagine the pressure? Can you imagine that there are thousands of government officials na kapag nakarinig ng music, walang choice kundi lumuhod? Okay. Pag ginahin nyo, imagination nyo ha. Kapag nakatunog ng music, lahat magbabow down, sila lang nakatayo. Can you imagine the pressure? Lahat nakaupo. Bro? Yukod ba tayo? Yuko ka na ng konti. Ganyan. Para hindi tayo mahalata. Can you imagine the pressure? Can you imagine yung pressure, mga kapatid, na kapag hindi nila yung ginawa, itatapon sila sa pugon ng Panday Manila? Can you imagine the pressure? Can you imagine yung pressure ng hari na nag-uutos sa kanila? At dahil may pressure na sumunod sila sa nakararami, pwede silang mag-excuse Okay. Pwede nilang sabihin na, total, guys, Shadrach, Meshach, total, nandito naman tayo sa kingdom ng Babylon. Wala naman siguro nakakakilala sa atin dito. No one really cares kapag tayo lumuhod, di ba? Okay lang naman siguro gawin natin ito. Total, nandito naman tayo sa lugar na mga kaaway natin. Right? Pwede ba nilang gawin excuse? Pwede. Ang problema, kay Lord, walang jurisdiction. Kahit saan ka naroon. Amen. Nandun rin ang ating Panginoon. Pwede ba nilang mag-i-excuse na, okay, sige, lumuhod na lang tayo. Hindi naman natin itatakwil yung Diyos natin Respetuhin na lang natin yung kanilang paniniwala. Pwede ba nilang gawin excuse? Pwede nilang gawin. Pwede nilang sabihin na lahat namang ginagawa nila, baka ito nga yung tama at tayo ang mali. Pwede ba nilang gawin? Pwede. Pwede ba nilang mag-i-excuse ang, sige, Shadrach, Meshach, and Abednego, yumukod tayo, pero saglit lang. Mga 10 seconds na, tas tayo din kagad tayo para hindi tayo makita. Pwede ba nila sabihin, saglit lang naman, hindi naman kami magtatagal, okay lang yun. Pwede bang gawin? Pwede. Pero sino sa inyo mag-a-agree, mga kapatid, na yung saglit lang pwedeng mauwi sa addiction? Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na yung saglit lang can result to addiction? Pero sino sa inyo naniniwala, saglit ka lang makaidlip sa preaching, marami ka nang mawawala? Let alone yung linggo-linggo na lang tulog ka. Imagine niyo yun. Tapikin mo katabi mo, He's talking to you! Saglit lang naman tayo, hindi naman mahalata. Sino sa inyo naniniwala yung saglit lang can alter the direction of your life? Can alter the course of your life? It can. At ang pinaka-famous na excuse natin, maintindihan naman tayo ni Lord. Alam naman ni Lord ang ating damdamin. Alam naman niya na yung luhod na to para kay Lord talaga to. Hindi talaga to para kay King Nebuchadnezzar. Kasi alam niyo, mga kapatid, kapag ang puso mo compromise, yung tuhod mo luluhod. Kapag ang puso mo compromise, yung tuhod mo luluhod sa kaaway. That's why we need integrity. Ibig sabihin, may nakakakita man sa atin o wala. Hindi tayo perfect, but we are trying our best to be the best person that we can be. All for the glory of God. Anong ginawa ng 3 Hebrew boys? Hindi sila lumuhod kahit lahat lumuhod. They stood tall and they did not bow down to the image of King Nebuchadnezzar. Ang problema, dahil maraming taong nakayuko, may 3 Chaldeans, in other words, may 3 siyang ka-office mate na nakahalata. Sabi nila, bakit ganun? Pagka yumuyukod tayo, yung 3 nakatayo lang. Napansin nila. Kaya ginawa nila, pinatulpo nila ngayon tong si Shadrach, Meshach, and Abednego at sinumbong nila kay Sir Ravi. And sabi nila, Sir, di ba inuutos mo ninyo na kapag ka tumunog yung musika, lahat yuyukod? Bakit tong 3 ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila lumuluhod? Alam mo sabi ng Bible, nagalit si King Nebuchadnezzar, pinatawag niya tong 3. By the way, kung hindi nyo alam ang context, yung 3 to malapit sa puso ng hari. Kung yung hari lang ang masusunod, ayaw niyang parusahan yung 3. Bakit? Kasi kung gusto niyang parusahan, hindi niya na kailangan ipatawag. Dahil close sa kanya yung 3, pinatawag niya at ang tanong niya, totoo ba? Yun ang tanong ng hari. Totoo ba yung balita na hindi kayo sumunod?
Na kahit gusto pa ng hari na wag silang parusahan, wala siyang choice. Kasi ang utos ng hari, hindi mababali. So walang choice. Anong ginawa nila? Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar? Wala siyang choice, kundi dalhin sa pugon ng Pandi Manila ang tatlong ito. It's amazing. Nung tinanong ng King Nebuchadnezzar kung totoo ba ang balita, sumagot si Shadrach, Meshach, and Abednego, and I love their answers. Do you want to know that? Ang sabi ng Daniel chapter 3 verse 36, o 16 rather. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "O Nebuchadnezzar," remember, hari ang kausap nila, "we do not need to defend ourselves before you." Ten, 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 ten. Taglife. Bray mo, hari ang kausap mo, pero sabi niya, hindi namin kailangan ipagtanggol ang aming sarili sa iyo. Ang sabi ng verse 17, kung kami man, if we are thrown into the blazing furnace, kung kami man itatapon nyo sa pugon ng Pandi Manila, the God whom we serve is able to save us. Now let me pause here mga kapatid and remind each one of you, huwag po kayong humintong maniwala na kaya kayong iligtas ng Panginoon. Ang kamay ng Diyos hindi maiksi, ang tenga ng Diyos ay hindi bingi. Nothing is impossible with our God. He is strong. He is powerful. He is so big. He is in control. God is too powerful and big that He created the vastness of the universe. And the same God who created the vastness of the universe numbered your hair. That's how He cares for you. That's how He loves you. And He can. And He can turn your situations around. Sabi nila, itapon nyo man kami sa pugon ng Pandi Manila, alam namin na yung Diyos namin kaya kaming iligtas. Next, ang sabi niya, God will rescue us from your power. It's one thing to believe that God can. It's another thing to believe that God will. But let me remind you mga kapatid, God is not just able. God is also willing. He is willing to come to you. He is willing to rescue you. He is willing to forgive you. He is willing to heal you. He is willing to give you chances after chances because God is not just able, He is also willing. So He will rescue us from your power. That's an insult. Pero dahil Kristiyano sila, magalang pa rin, Your Majesty. Verse 18. I know God is able. I know God is willing. Verse 18. But even if He doesn't, what kind of faith is that? The even if kind of faith. I know God is able, God is willing, but even if He doesn't. In other words, alam kong kaya ng Diyos, alam kong gusto ng Diyos, pero kahit na hindi niya kami ligtas. Even if He doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never, 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 we will never serve your gods. In other words, I know God is able, I know God is willing, but even if He doesn't, gusto namin maging malinaw sa iyo, that is not negotiable. You cannot just force us to worship your God. You cannot just force us to worship the gold statue that you have set up because I know who my God is. The even if kind of faith, mga kapatid, na kahit hindi gawin ng Diyos yung gusto mong gawin ng Diyos, na kahit na yung masasamang bagay ang nangyayari sa mga mabubuting tao, na kahit pa lumaki ka sa church pero hanggang ngayon, nag-i-struggle ka pa rin financially, sinasabi mo, even if God doesn't help me, even if God doesn't heal me, our faith, F-A-T-E, our faith is in His hands. Ang aking tadhana ay hawak-hawak ng Panginoon. So I don't have to compromise. Wala masyado nag-amen dito. Maybe sa online marami nag-amen mga kapatid. But God is in control. Your faith is in God's hand. So, hindi mo pala kailangang mandaya para ma-promote. Hindi mo pala kailangang i-compromise yung pananampalataya mo para lang tanggapin ka nitong mga mean girls na gusto mong kaibiganin. Hindi mo pala kailangang siraan ang kapwa mo o katrabaho mo para lang ikaw yung mapansin ng boss mo. Bakit? Ang kapalaran natin hawak ng Diyos. Hindi mo pala kailangang hatakin ang kapwa mo pababa para ikaw ang umangat. Imagine niyo yung itsura nun. Hinahatak mo siya pababa para ikaw ang umangat. Hindi pala kailangan. Bakit? Ang tadhana natin, ang kapalaran natin ay hawak ng Diyos. Hindi mo pala kailangang mandaya at manglamang para yumaman.
Because our destiny is in the hands of God. Alam niyo, madali lang naman ang compromise kapag nagsimula sa small compromise. Alam niyo kung bakit napaka-bold na sabihin ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Tama ba yung relo natin? Nakaisang oras na talaga ako? Okay? Ang dali lang sabihin ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, madali lang para sa kanilang sabihin na hindi ako luluhod sa Diyos niyo. Kasi alam niyo, kung alam niyo yung story nila, nakapagsabi na sila ng no, nung inoferan sila ng king's food. Still remember that? Dahil nasabi nila yung small compromise at di sila umuo, yung big compromise na hinihingi ni King Nebuchadnezzar naging napakadali na lang sa kanila. In other words, mga kapatid, kaya minsan tayo bumabagsak at kaya minsan tayo nandaraya, nanlalamang, naninira is because nasimulan ito sa mga maliliit na compromises. Alam niyo, tayo pa namang mga Kristiyano, mas kilala tayo sa mga bagay na against tayo kesa sa mga bagay na pabor tayo. Against tayo sa abortion, hindi tayo kilala doon. Kilala tayo doon. Pero hindi tayo kilala sa pagiging mapagmahal. I will stand for the truth. Magrarally-rally tayo. Pupunta-punta tayo kung saan-saan at papangalandakan natin, papagawa tayong malaking banner. I will stand for the truth. I will stand against violence. I will stand against discrimination. I will stand against extrajudicial killing. I will stand against same-sex marriage. And I will stand against SOGI bill. And we should. We should stand against those things. Pero kahit anong sigaw natin at kahit gano'ng kalaki ang placards natin, magsisigaw man tayo dyan, I will stand for the truth. Pero lagi ka naman late sa trabaho. Pag nakita ka ng boss mo na nagrarally-rally ka dyan, na stand for the truth, pero yung performance mo sa kanyang opisina ay hindi tugma sa pinapangalandakan natin, something must be really wrong. Na-invade ko yata privacy niyo, hindi kayo makatawa. Amen. Nakita niyo sinasabi ko, mga kapatid, I'm not judging anyone, not condemning anyone. Just a reminder. Kasi kahit anong sisigaw natin, against tayo sa extrajudicial killing, pero yung stapler sa opisina, ninanakaw mo. May dagdag pang ekstrang bala. Doesn't really make us a Christian, isn't it? Because our integrity, alam mo, ang integrity natin, hindi natin pwedeng i-Instagram. Kahit anong lagay mong filter, you cannot cover up with the real you. So kahit anong magsisigaw tayo dyan, we are against this! Pero yung company car, ginagamit mo for personal use. Yung company's money, ginagamit mo for personal gain. Kahit magsisigaw tayo, pero hindi natin ginagawa, faithfully ang pinapagawa ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kala nyo madali sa akin ito? May din to. Pastor, malaki kasi kikitain ko kapag nagtinda ako ngayon eh. Kaya hindi ako muna makapag-judge kasi kailangan ko malaking kikitain ko eh. Makakatipid kasi ako, Pastor, pag nag-jumper ako, kaya naiintindihan naman ni Lord dyan. Jumper, suot. Ba't ano mas iniisip nyo? Makakatipid ka pag nag-jumper kasi biruin mo, wala ka ng panloob. Jumper ka lang talaga, wala kang damit. Amen? Seriously, kidding aside, nagsiserve ka kay Lord and salamat sa pagsiserve mo. Pero nanonood ka pa rin ng pornographic materials. Doesn't make us a very Christian, isn't it? Because our integrity is compromised. Nakakapagtaka lang, gusto nating itayo tayo ng Diyos sa panahon ng pagbagsak natin. Pero yung pananampalataya natin, hindi natin kayang tayuan. Is true or not? At some point in our life, kailangan tayong manindigan. Pagod na ako mag-compromise. This is not negotiable. That is not negotiable. Alam mo kapatid, kung pinanindigan mo lang yung no mo, baka malayo na narating mo. Alam mo kapatid, kung pinanindigan mo lang yung no mo na hindi ka magkakating, baka graduate ka na ngayon. Tignan mo, 7 taon ka na, first year ka pa din. Tinatakwil ka na nga ng school. Pag nakagraduate to, kasi raan ng school to, biruin mo 7 years, first year. Kung pinanindigan lang natin yung no natin, I say this respectfully, baka hindi tayo nabuntis ng maaga. Let your yes be yes. And let your no be no. Nasa kingdom tayo ni Lord.
As a kingdom, walang negotiation. Do you agree? Sa Divisoria, pwede kang tumawad. Pero try mo yung gawin sa mall. Punta ka sa department store. Magkano to, miss? 1.5. Pwede bang 300 na lang? Nasa mall ka, ha? Department store. Ano sasabihin sa ng sales lady? Sir, kahit kaibigan pa kita, kahit pagustuhin ko, fixed price. Tingnan mabuti pa yung mall na may non-negotiable. Pero ang mga Kristiyano, wala tayong non-negotiable. Gagawin lang natin yung gusto natin gawin. Hallelujah, praise God. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan sila. Sabi nila, that, sir, I know you are our boss, we respect you, but that is not negotiable. Ano nangyari? Pinatapon sila sa pugon ng Pande Manila. Ang sabi ng Bible, sobrang galit ng hari, ininit pa niya ng 7 times yung pugon, at sa sobrang init, yung naghatid na una pang nasunog, kesa sa kanilang tatlo. So, and I can imagine, pinapagana ko lang imahinasyon ko, no? I can imagine na nung sinabi ng hari na, sige, dali na yan sa pugon, siguro tumalikod na kagad si King Nebuchadnezzar kasi ine-expect niya, the moment na lumapit to, sunog na to eh. Hindi ko na kailangan panoorin. And I can imagine na, nung pinasok si Shadrach, Meshach, and Abednego, nagulat yung mga assistant, yung mga satraps and governors, sabi nila, Sir, balik ka, sir. Tingnan niyo po. Nang lumapit si King Nebuchadnezzar, ang sabi ng Bible, sabi niya, teka lang, di ba 3 lang yung tinapon natin? Bakit 4 sila? At yung isa, parang anak ng Diyos. Hindi niya alam, hindi yun parang anak ng Diyos. Yun talaga, si Jesus na anak ng Diyos. Sinamahan sila ng Diyos eh. Alam mo, kahit gaano kainit ang apoy ng buhay mo, pwede kang samahan ng Panginoon. Miracle ba kung hindi natuloy yung pagtapon sa kanila sa pugon? Yes. Pero miracle din na nakasurvive sila. Ang miracle kasi hindi lang yung iiwas ka ng Lord sa problema. Miracle yun. Pero miracle din na nakasurvive ka sa 2019. Hallelujah. Miracle ng Diyos yun eh. Amen? Nakakala mo January 15 pa lang suko ka na, pero look at you now. Magno-November na, kapatid. Hallelujah. Tingnan mo, buhay na buhay ka pa. Pumangit ng konti pero buhay pa. Ang sabi ng Bible, nagulat si King Nebuchadnezzar na amaze siya. Ang question ko sa inyo ganito, hindi kasi klaro sa Bible eh. Kayo na lang tanungin ko. Hindi tayo sure kung alam ba nung 3 nakasawa nila si Jesus sa pugon. Hindi nila alam eh. Agree kayo? Hindi nila alam eh. Pero alam man nila o hindi, it doesn't change the fact na sinamahan sila ng Panginoon. Alam mo kapatid, alam mo man o hindi nakasama mo ang Diyos, hindi nagbabago yung sinabi ng Diyos na lagi kanyang kasama. Alam mo man o hindi, lagi kang kasama ng ating Panginoon. And guess what happened? Nung nakita ni King Nebuchadnezzar, ang sabi niya, tanggalin niyo yung 3 ito sa pugon, at paglabas ng 3, hindi sila amoy usok, ang sabi ng Bible. Prinotektahan sila ng Panginoon kahit sa amoy. Kapatid, good news. Kaya kang protektahan ng Diyos laban sa amoy. Sabi mo sa katabi mo, He's talking to you again. At ang sabi ni King Nebuchadnezzar, magmula ngayon, sino mang hahamak sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego will be put to death. God was glorified in Babylon soil. Why did that happen? Because may 3 Hebrew boys na nanindigan sa kanilang pananampalataya. At sinabi nila, that is not negotiable. Ang question ko sa inyo, after ba nito, lugi ba yung 3? Talo ba yung 3? Nakakahiya ba yung 3? No? Kasi ang sabi ng Bible sa Daniel 3, verse 30, the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher position. Mula sa papatayin, sa pre-promote. Imagine mo pag nangyari sa iyo yun, yung papatayin ka na ng boss mo, pero bigla kang pre-promote. Miracle yun, Brad. Yung kahapon lang gusto kang patayin, pero nagulat ka, promoted ka. Ha? Kahapon lang gusto mo kong patayin, boss ha? Tapos ngayon promoted na kagad. Bakit nangyari? Kasi nanindigan yung 3. Sa kadiliman ng Babylon at that time, silang 3, pinanindigan nila, we are the salt and the light of this world. Tatayuan namin ang aming pananampalataya. In other words, hindi ka po talo kapag nanindigan ka sa pananampalataya mo. Hindi ka lugi kapag nanindigan ka sa pananampalataya mo. Nakikiusap ako, magladlad na po kayo.
Yung mga secret agent pa dyan na sa office po ninyo, hindi pa alam na Kristiyano kayo. Magladlad kayo, huwag kayong matakot na sabihin sa kanila na Kristiyano ako. Hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang. Nalilate pa rin ako. Nagpe-Facebook ako sa trabaho, pero Kristiyano ako. It will help you because it will protect you. Bakit? Kapag alam mo na alam ng lahat ng Kristiyano ka, you will start to preserve your testimony. Amen. Huwag ka matakot kapatid sa sasabihin nila. Hindi naman kwento mo ang gospel eh. Ang gospel yung ginawa ni Kristo. Hindi mo kwento ang bida rito. Yung ginawa ni Kristo ang bida rito. Wala tayong dapat ikahiya. Amen? Na tayo ay Kristiyano kasi alam ko ang feeling. Ang iniisip nila dahil nagsimba ka ng 3 beses, perfecto ka na kagad. Pero hindi yun totoo kapatid. Kanina ngayong kausap ko, 20 years na siyang Christian. Ngayon niya lang nag-give up yung kanyang bisyo. Ngayon taon lang. 20 years in the making. Ganun kasi talaga sa progress. May mabilisan, may matagalan. Ang importante, hindi ka pa man perpekto ngayon at di naman talaga tayo magiging perpekto. Pero at least may changes na ginagawa ang Lord sa buhay natin. Amen? Tinatayuan natin ang ating pananampalataya kasi kapag hindi mo kinahiya ang Diyos, hindi ka rin ikakahiya ng ating Panginoon. If you honor God, God will honor you. So sabihin mo sa katabi mo, ano mga non-negotiable ng buhay mo? Kailangan mag-set tayo eh. Do you believe that, church? Palapakan natin ang Panginoon.